Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang araw, kaagapay. Ako po si Pastor Ronald Llobrera, aagapay sa mga gagawing hakbangin sa pasimula ng araw na ito. Ang ating paksa ay tungkol sa ating tunay na kalayaan. Sa umagang ito at sa mga susunod na araw, kaagapay, tatalakayin natin ang isang mahalagang paksa na dapat nating pagandaan. Ito ay ang madalas na ginagawa ng kaaway sa ating buhay. Ang bihagin niya ang tao sa pamamagitan ng kanyang pailalim, palihim at patagong pagkilos. Kaagapay, ito ang mga bagay na dapat nating pag-ingatan. Ang sabi sa Filipos Kabanatang 2 sa mga talatang 12 at 13. Kaya nga mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod nung ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunurin ngayong ako'y malayo sa inyo. Pagsumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Kaagapay, kaya nananatili tayong bihag dahil ayaw nating umamin sa mga bagay na madalas at totoo namang bumibihag sa atin. Kaya hindi ka lumalaya. Ito ay ang dahil kinukonsente mo ang sarili mo sa mga bagay na nagiging ikaw at kinasanayan mo ng gawin. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, manatili kayo sa pagiging bulag dahil hindi ninyo matanggap na kayo'y mga bulag. Maging ang Diyos ay ginawa niya ang kanyang salita. Tinutupad niya ang mga ito. Hindi lamang siya puro salita, siya ay gumagawa ayon sa kanyang mga sinasabi. Nang ang Diyos ay tinupad na niya ang propesiya sa lumang tipan patungkol kay Jesus, ang nakalulungkot na katotohanan ay marami ang nabuwal at natisod pa sa pagsasakatuparan nito. Bagamat ito'y ipinangaral ng mga pari at laganap sa buong Israel. Noong ang salita na naipalaganap ay nagkatotoo, hindi nila ito inakala at hindi nila natanggap. Nang tutuhanin na ng Diyos ang nakasulat sa Kabanatang 9 ng Isayas, umalma na ang mga Pariseo at si Haring Herodes. Kahit pa ang bawat isang masayang naglilingkod sa templo, noong marinig nila ang hulang ito tungkol sa Mesyas, sila ay nayanig at nagulat na ang kanilang itinuturo ay nababalitaan mula sa labas ng templo na magkakatotoo na. Parang sa atin ngayon sa kasalukuyan, kapag tinutotohanan na ang salita, nayayanig ang marami. Tulad ng mga Pariseo, masaya sila sa una dahil wala pa yung pagsasakatuparan o application period. Subalit kapag dumating na ang panahon ng pagsasakatuparan, marami na ang nayayanig. Hindi na natin kailanman maaaring burahin sa isip natin ang salita at lalong hindi natin maaaring salungatin ang katotohanan. Kaagapay, ano ang pinatutungkulan nito? Ang salita ng Diyos ay nagbubukas ng lahat ng nasa iyo. Lahat ng hindi totoo, ihahayag niya. Lahat ng pagkukunwari, ipapakita niya. Kaagapay, ito ang nakalulungkot na kalagayan ng marami sa ngayon. Marami na ang ayaw makinig sa mga ganitong katuruan. Hindi nila tanggap ang mga ganitong usapin o paksa. Karamihan ang hinahanap na katuruan ng tao ay ang tungkol sa katuroang papaano maging mayaman, papaano maging masaya. Marami ang umaayaw, marami ang tumatakbo para maghanap ng mga turong hindi masyadong masakit. Ayaw nilang idinidikit ang krus sa kanila.
At pati na rin kapag ang ebanghelyo o ang salita ng Diyos ay itinatama na ang kanilang baluktot sa kanilang buhay. Kaagapay, kung ang personalidad mo ay nakakatisod, nakaka-discourage, huwag mong sasabihing personalidad mo lang yan. Ang mainam mong gawin ay magpaayos, magpatama at magpatuwid ka na, sapagkat hindi ganyang personalidad ang naaayon sa kultura ng kaharian ng Diyos. Kung dati kaagapay ay sinusunod mo ang masamang takbo ng sanlibutang ito, ngayon ay hindi na bagay sa iyo ito. Dahil ang Diyos na ang kumikilos sa iyo upang naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Kaya ka lang naman nagkakaganyan dahil hindi mo matanggap na ang nasa iyo ay masamang pagnanasa at sinusubukan mong takpan ng pagiging espiritual. Subalit hindi mo ito maitatago sapagkat ikaw din ang nabibihag nito na nagdadala sa iyo sa pagkalugmok. Ang natatanging hakbang upang ikaw ay makawala sa pagkabihag na ito ay tanggapin ang katotohanan na kailangan mo ang paglaya o pagpapalaya sa iyo ng Panginoon. Si Apostol Pablo na dating Saulo, sa aklat ng Roma sa kabanatang 7, siya ay umamin. Sa pag-amin niya, nabanggit niya ang mga katagang, "And it makes me a prisoner." Mabuti pa si Pablo, umaamin na siya ay bihag ng pita ng laman. Kaagapay, kung gusto mong lumaya, umamin ka. Tama, pag-amin at pagtanggap ang susi. Maraming tao kaya hindi lumalaya. Ito'y dahil ayaw nilang tanggapin na mayroong dapat ayusin sa kanilang buhay. Ito ay isang napakaseryosong bagay na hindi nila binibigyan ng halaga. Ang masamang pagnanasa ay hindi nagkataon lamang. Hindi ito biro at hindi rin ito pakiramdam lamang. Ang mga tao ay nahuhulog sa tukso kapag ang kanilang pagnanasa ay dadalhin sila kung saan sila ay mabibitag. Ang totoo, ikaw ay nasa bitag na. Ang sabi sa Santiago Kabanatang 1 sa mga talatang 14 at 15, natutukso ang tao kapag siya'y naaakit at nagpapatangay sa kanyang sariling pagnanasa. At ang pagnanasa kapag naitanim sa puso ay nagbubunga ng kasalanan, at ang kasalanan sa hustong gulang ay nagbubunga ng kamatayan. Kaagapay, ang nais ng Panginoon ay makawala tayo sa bitag ng dyablo. Ipagkatiwala natin sa Diyos ang ating buhay at tayo ay kanyang iingatan. Sa Diyos ang papuri. Magkarinigang muli tayo bukas kaagapay sa kapareho-reng oras 5 to 5:30 ng umaga. Dito lamang sa ating himpilang 702 DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya't buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Ako po si Pastor Ronald Llobrera. Magandang araw. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus. Pagpalain siya sa kanyang mga gawa. Nagpapagal, gumabi man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway mag-umapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig, upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng 1,100 ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay, tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw.